magandang gabi po sa ating mga kapatid na nanonood sa gabi ito. At patuloy po natin na nasain ang presensya ng Panginoon na makasama natin siya sa ating gawain ngayong gabi. Tayo pong lahat ay manalangin. Ipigit po natin ang ating mga mata, itaas ang ating mga kamay, at kahit nasaan ka man sa mga oras na ito, patuloy na damhin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos na makapangyarihan, dakilang manggagamot, Diyos na mapagmahal, Diyos na kahit kailan hindi kami iniwan. Sa gabi mong ito, patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Salamat, Ama, sa pagkakataong muli na maranasan ka ng bawat isa sa amin sa gabi ito. Na patuloy ka namin makilala sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, dahil sa pamamagitan ng mga taong ginagamit mo, Panginoon, ay patuloy ka namin nakikilala. Patuloy namin nakikilala ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ama, sa gabi pong ito, gawin mo kami karapat-dapat upang ang bawat isa ay malayang makalapit sa iyong paanan. Sa gabi pong ito, Ama, dalangin po namin na maranasan namin ang iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin na sa gabi ito, ano man, Panginoon, yung pinagdadaanan ng bawat isa, alam namin na kami dininig mo na. Sapagkat, O Diyos, kailanman ay hindi mo kami iwan, hindi mo kami pinababayaan. Dalangin po namin na sa gabi nito, ibukas mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang ang lahat ng aming maririnig, aming pag-aaralan, ay aming maunawaan. At tulungan mo kami, Ama, by your grace, by your mercy, ay maisagawa namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Ama, alam namin na kasama-sama ka na namin sa mga oras na ito. Kaya, Ama, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila ng iyong mga anak. Sa tanging pangalan ni Jesus, kapatid, sabay-sabay tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, damhin natin ang presensya ng Panginoon. His presence is all around us. His presence is beside us. Hallelujah. Holy Spirit. All it takes is one moment and just one touch from you. All
You are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Lord, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Move upon this place. We desire an encounter once again. Lord, set your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your ways in this place. Lord, we have come for you. So we make way, we make way. We make room, Spirit. Lord, let your spirit move. Have your way. Lord, we have come for you. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit,
Lord, we have come for you. Hallelujah. Holy Spirit, God. Holy Spirit, God. Move in our place. Move in our place. Holy Spirit. Holy Spirit. We thank you, Lord. Holy Spirit, you move in our place. You move in our lives. You send your fire, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. 'Cause you are powerful. Your spirit is powerful. We praise you, God. We praise you, God. Thank you, Lord. Kapatid, nasalamatan mo, Panginoon, sa gabing ito. Dahil patuloy na tayong sinasamahan. Sama ng banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa ating buhay. Sige, kapatid, kung kahit nasaan ka man, sa anumang lugar naroon, pasalamatan mo ang Panginoon. Praise you. We thank you, Lord. We glorify your name. Let's shout the goodness of God. Thank you, Father God, this evening that you are with us, that you guide us all throughout our lives. You never leave us. You always guide us. You provide everything that we need. Oh, Father God, you are great, great God. You are so, so good in our lives. This evening, for the last time, church, brothers and sisters, let us shout our praise to God this evening. Come on, let's shout our praise to God. We praise you, Lord, because you are powerful in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Our praise and worship to you this evening. We live it to you, O God. We exalt your name, and everybody shout to the Lord. Hallelujah. And everybody say, Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Good evening, people of God. How is everyone? At ganun din sa iba't ibang dako kung saan maraming nag-watch sa atin. Good morning to Canada. Good afternoon sa ibang bansa. At sa bansang Pilipinas. Magandang gabi sa bawat isang kasama natin ngayon sa pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan sa midweek service ng Jesus God's Word to All People Church, Jesus Worship Center, Pinao. Ngayong gabi, tayo po muna ay manalangin bago nating pagbulay-bulayan ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mapagpalang Diyos Ama, narito po muli kami sa aming midweek service upang ganapin ang banal na kalooban ninyo na ipagpatuloy po namin sa live streaming namin
tuwing Huwebes ng gabi upang patuloy na malago at lumago ang lahat ng mga nakikinig at sumasama at nakikisamba sa aming midweek service, ganoon din sa aming linggong pagsamba na meron pa rin kaming live coverage. Pagpalain mo nga po ang aming pagkulay-kulay at ihanda mo nga po ang puso ng bawat isa sa amin ng kung saan matanggap po nila ang salita ng Diyos sa simpleng kaparaanan, may dating sa kanilang mga buhay at magamit ito sa pang-araw-araw na buhay namin dito sa lupa. Pagpalain mo na po ang aming magbulay-bulay sa gabing ito ng salita mo, ganun din ang lahat ng kasama namin na nakikisamba at nagwa-watch. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Holy Spirit, take your position as you are the best teacher to teach and equip all of us tonight. In Jesus' name, Amen. Ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay ang tema, Obey God and leave all the consequences to Him. Sumunod ka sa Diyos. Iwanan mo sa Kanya konsekwensya sa Kanya dahil Siya ay Diyos. Alam niya kung ano ang nararapat sa bawat isa sa atin. Ang ating verse na kinunan ay Exodus chapter 19 verse 5. Basahin po nga natin ang ating talata in English. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for the earth is mine. Let us repeat, and I ask everyone to read with me. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. God bless the reading of the Word in our hearts tonight. Ngayon, ang tanong, ano po ba talaga ang pagsunod? What is obedience? We will answer 3 questions tonight. What is obedience? Why we obey God? When we obey God, what do we get when we obey God? And how do we obey God? Obedience. Everybody say with me, obedience. Pagsunod. Ang ibig sabihin ay ganito. Carrying out the Word. Carrying out the Word and will of another person. Especially the will of God. Ulitin po natin. Carrying out the Word and will of another person, especially the will of God. Sinusunod din po natin yung kalooban at sinasabi ng isang tao na nag-uutos sa atin. Alam natin, siya po ay tama ang inuutos niya. At lalong sinusunod po natin ang lahat ng sinasabi at kalooban ng Diyos. Ano pa ang ibig sabihin ng obedience? It is a positive, active response to what a person, to what a person hears. Hindi po first hears. Okay? Yung pong positibong, aktibo, na tumutugon ka doon sa isang tao na nag-uutos sa iyo, naririnig mo, kaya ikaw naman ay nagre-response positively sa kanya, sa inyong naririnig. Ang Diyos, hinahamon po tayo. God summons people
to active obedience to His revelation. I repeat, ang Diyos po natin na sinasamba ay tinatawag tayong lahat, mananampalataya sa Kanya, na maging aktibo po tayo, not a passive obedience. It is an active obedience to His revelation. Ngayon, naririnig natin ang mensahe, ang mga utos ng Diyos na mabasa natin. So, sinahamon po tayong lahat. Kung ano man ang nabasa mo sa Biblia, ano ang narinig mo pagka-linggo o Thursday na ikaw ay sumasamba, ano man yung nababasa mo. Mga minamahal ko, tayo lahat ay hinahamon ng ating Diyos na magiging aktibo sa pagsunod sa Kanyang kapahayanan. Yan po ang ibig sabihin ng pagsunod o sa English, obedience. Now let us answer, why do we obey God? Why obey God? Mga minamahal ko sa gabing ito, at ganun din umaga, hapon kung saan man kayo nakikinig. Bakit ka nga ba sumusunod sa Diyos? Hallelujah! Ito po ang dalawang dahilan. He is giving us a principle by which we live. Ang Diyos, kaya tayo po ay sumusunod. Binibigyan po tayo ng mga prinsipyo para tama po ang ating pamumuhay dito sa lupa. Sa Kanya magmumula ang tamang mga prinsipyo. Ang tao, kagaya ko, nagkakamali pa rin. Pero sa Diyos, pag tayo po ay sumunod sa Kanya, binibigyan tayong lahat ng mga prinsipyo na kung saan yan po ang paraan para tumpak at tama ang ating pamumuhay dito sa lupa. Pangalawang dahilan kung bakit ako susunod sa ating Diyos. He is also setting a framework around our lives. Again, I repeat, let us all read. He is also setting a framework around our lives that forms a hedge of protection from evil. Ganyan tayo kamahal ng Diyos kung bakit tayo kailangan sumunod sa Kanya. Iniingatan tayo, pinoprotektahan tayo sa masasamang gawa ng mundong ito. Dahil sa mundong ito, sa kadiliman, napakarami mangyayari na mapapahamak ang buhay ng Kanyang anak. Kaya binibigyan tayo ng framework around sa ating buhay na magkaroon po tayo ng hedge of protection from gawa ng masasama or from evil. Yan po ang dalawang kung bakit tayo ay kailangan sumunod sa Diyos. Ngayon, kapag naman tayo ay sumunod sa Diyos, when we choose to obey God, what happens? May mangyayaring maganda, church. My beloved church, when you choose to obey God, there are 3 reasons that we get. Meron pong 3 na makantam natin when we obey God. Tayo po ngayon ay laging gusto natin na kailangan piliin na kasi ang kailangan natin talaga nga sa panahon ito ay Diyos. Kung tayo po ay matalino, kailangan piliin natin na sumunod sa Kanya. 1 point, when we choose to obey God, we choose the way of wisdom. Wow! Kapag ikaw at tayong lahat ay pinili natin ang sumunod sa Diyos. Church, my beloved church, ang
natin lahat ay yung paraan ng karunungan. Ganyan kabuti pagka tayo ay sumusunod sa Diyos. Pinili natin ang karunungan, na ang karunungan mismo ay ang Diyos. Kaya kung magkamali man tayo, pwede natin kaagad ayusin dahil pinili natin ang way of wisdom, walang iba kung hindi ang Diyos. Pangalawa, pag natin pinili ang sumunod sa Diyos, His promises of blessing for obedience far outweigh any possible consequences. Lalampasan niya po yung mga konsekwensya, yung mga pangako niya sa ating pagsunod. Far outweigh any possible consequences. Ganyan kabuti ang Panginoon. Hihigitan niya ang lahat ng konsekwensya na posible na dumarating sa ating buhay. Ganyan kabuti siya na ang pangako niya ng pagpapala ay hihigitan niya ang posibleng konsekwensya sa buhay natin dito sa lupa. Ang pangatlo, pag pinili natin siyang sundin, ito po ang pangatlo, He pulls us closer to Himself. He pulls us closer to Himself and teaches us more about His precepts and His love. Yung pangatlo po, tingnan po natin, He is pulling us closer. Magiging mas mapalapit at mapalapit tayo sa Kanya. At habang mapalapit at mapalapit tayo sa Kanya, alam niyo po, pagka masunurin ka, kagaya ng kung ikaw ay isang masunurin sa iyong magulang na anak, lalo mapalapit at mapalapit ka sa magulang mo. At higit sa lahat, ang ating Diyos, pagka tayo po ay sumusunod sa Kanya, mas higit na mapapalapit tayo sa Kanya. At ano pa? Tinuturuan pa tayo na mas higit pa ng mga utos niya, ng mga precepts niya, at higit sa lahat, yung Kanyang pag-ibig. Lalo natin mararanasan ang Kanyang pag-ibig sa atin pag tayo po ay pinili natin sumunod sa Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon pagka po tayo ay pinili mo ang sumunod. Napakasarap na meron kang way of wisdom, meron kang blessing sa iyong pagsunod. Higit doon, hihigitan niya ang higit na konsekwensya ng buhay natin dito sa lupa. At higit sa lahat, pagka ikaw ay pinili mo mas sundin ang Panginoon, lalo kang napapalapit sa Kanya at tinuturuan ka pa ng napakaraming mga precepts, ng mga katuruan at ang Kanyang pag-ibig mararamdaman mo at magiging mas sagana. Ngayon, tingnan po din natin ang disobedience. Pag may obedience, natural may disobedience. Pag may sumusunod, hindi lahat ay sumusunod. Meron din hindi sumusunod. Pakinggan po natin, ano po ang ibig sabihin ng hindi pagsunod at ang salitang disobedience. Ang disobedience, mga minamahal ko, there is unwillingness to comply with the guidance of authority. Hindi mo gustong sumunod sa utos, sa gabay ng mga otoridad, lalong higit na sa kalooban ng Diyos. Sa mundong ito, dalawang klase ng tao, yung masunurin sa Diyos at hindi masunurin sa Diyos. I repeat, when we speak of disobedience, it means unwillingness to comply with the guidance of authority, especially a neglect of God's will. Hindi natin gusto ang kalooban ng Diyos. Ang gusto natin, yung gusto natin,
at hindi tayo marunong sumunod kung ano ang inuutos o gabay ng otoridad. Kagaya po na nangyayari ngayon, may sumusunod sa authority ng gobyerno at marami rin ang hindi sumusunod. At salamat naman dahil ang Jesus God's Word told people church, Jesus Worship Center at aming mga kamag-anak at mahal sa buhay, marami rin ang sumusunod at marami din ang hindi sumusunod. Pero congratulations sa lahat ng sumusunod dahil alam po natin ang pagsunod ay laging mapagpala. Ano pa? Pag hindi tayo marunong sumunod, ang pangalawang puntos ay ganito. You are sending a message to the Lord. Alam niyo po mga minamahal kong people of God, when you disobey, you are sending a message to the Lord, declaring that we know better than He does when it comes to our lives and the circumstances surrounding them. Pag tayo po hindi sumunod, ito po ang mensahe natin sa Diyos. We are sending a message to God. Ano po yung message ng God? Lord, I know better than you are. Marunong ako. Alam ko kung paano ang solusyon ng aking problema. Yun po ang sinesend natin message. If we disobey authorities and authority and the will of God, you are sending a message to the Lord. We are declaring that we know better than He does when it comes to our lives and the circumstances surrounding us. Parang sobrang yabang natin, ano? Ang hindi sumusunod sa Diyos, laging nagdi-disobey. May kayabangan sa puso niya. Nasasabihin niya, alam ko kung anong ginagawa ko. Hindi kita kailangan. Pagdating ng araw at pumalpak at nagiging nawala lahat ang kanyang ginagawa, babalik at babalik sa Diyos ang mga tao. Dahil ngayon, ang kailangan natin sa katotohanan ay Diyos lamang dahil Siya ang nakakaalam ng lahat na nangyayari sa buhay ng bawat isa. When we disobey, what happens? Ito po, I'm sure naranasan po natin. I'm sure ang bawat isa sa atin na hindi naging masunurin sa ilang bagay. Wala namang perfect. There are times when we disobey. But we feel something when we disobey. Ano po ba yun? Disobedience. When we disobey God, eto po, it has fierce repercussions. Disobedience always has fierce repercussions, feeling of guilt. Pag hindi ka nakasunod, tandaan niyo po, nagsinungaling ka, may ginawa ka, at nagtatago ka, hindi ka nakasunod, eto po ang resulta. Merong fierce repercussions. Anong ibig sabihin yan? Meron kang feeling of guilt. Di ba pagka hindi mo nasunod ang Diyos, pwede kang magtago, nahihiya ka. Hallelujah. Meron kang kahihiyan. Meron kang worthlessness. At alam niyo, mga hindi sumusunod sa Diyos, broken lives, may kapahamakan. Pati ang hindi pagsunod sa Diyos na mag-asawa, their marriages are being destroyed pag hindi sila sumunod sa patakaran ng kanilang pag-aasawa at meron hindi tama sa kanila. Sigurado ko, meron pong mga destroyed marriages and even bitter disputes among them. That is the result when we disobey God and even for authorities. Hindi ba ngayon, when you disobey authorities, kulong ka. Ano ngayon? Makukulong ka. Merong parusa. Merong consequences that you are going to suffer when we disobey God. Pangalawang puntos, when we disobey God, ano po ba yun? We become spiritually weak and unable to discern right from wrong. Alam niyo po ba yun? Naranasan po ba natin yun? Yung hindi ka sumusunod. Alam ko,
nakaka-relate po tayong lahat. Kasama na po ako. Kapag hindi natin nasunod kahit isang utos ng Diyos, lalo na kung tayo po ay mga lingkod na, mga workers and leaders and every one of us, when we disobey even one single word or instruction of the Lord, alam niyo po, we become spiritually weak and unable to discern from wrong. Manghihina ang spiritual na buhay mo. At pagka ikaw ay hindi sumunod, nagugulumihan ka. Hindi mo na matanto kung ano ang tama sa mali. Tama? Yan po, we can relate on this point. Sa third point po, when we disobey, we sink deeper into sin's grasp. Ang number 3 point po, pag tayo po ay nag-disobey, we sink deeper. Lalo po tayong nagkakasala. Lumalalim po ang ating pagkakasala. At nahihirapan po tayong i-reverse. Nahihirapan po tayong bumangon dun sa pagkakamali. Lalo na kung tuloy-tuloy na ikaw ay nagkakasala, nasanay ka na nag-disobey sa Diyos. Alam niyo po ba ang pangatlo? We sink deeper into sin's grasp and find it impossible to reverse our sinfulness of our own. Yan po ang mangyayari. Kita niyo po, pag tayo po ay nag-disobey, nagsinungaling ka nga lang eh. Nangihina ka na. Spiritually weak ka. Nakapanghihina, lalo kung nagsisinungaling ka na anak ng Diyos. Hallelujah. At higit sa lahat, point number 3, lalo po tayong mas lumalim, we go deeper into sin's grasp and find it impossible to reverse our sinfulness of our own. Ang hirap bumangon. Pagka po tayo ay nasanay na kahit isang in disobedience natin, lalo na po yung pagsisinungaling, nako po, ang hirap bumangon doon. At nagiging nasanay ka, ang hirap na po, imposibleng ma-reverse ang sinfulness ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil laging handa siya na pag tayo po ay nagkakasala at magbalik loob tayo sa Kanya, handa siya tayong patawarin at ibalik sa dati natin buhay na maayos. Ngayon, talakayin po natin ang huli. How to obey God. Kinakailangan po, alam natin kung paano sumunod sa Diyos. Meron po tayong ilang puntos kung paano kailangan po malaman natin. Kasi alam po natin ito yung paksa, ano po ba yun ang ibig sabihin, bakit po tayo sumunod, pag tayo po ay sumunod, pag hindi tayo sumunod. At ngayon naman, paano tayo susunod sa Diyos? Paano tayo susunod sa Diyos? Point number 1. How to obey God. We come to the last point. How to obey God. Number 1. Alam niyo po ba ngayon ang pinaka-the best na isipin ng buong mundo is to trust and obey. Number 1 point. Trust God with your life and all that concerns you. Magtiwala tayo sa Diyos, yung ating buhay, at lahat ng concerns para sa ating buhay. Ang dami natin concern ngayon sa ating buhay. Pero pag ikaw, ito po yung paraan para sumunod ka, magtiwala ka sa Diyos at itiwala mo ang inyong buhay sa Kanya, pati na ang lahat ng alalahanin mo. Alam niyo, church, my beloved church, and everyone who is watching and listening, there is no way to go wrong if you place your hope and trust in God. There's no way. Wala po. Hindi ka magkakamali kung ikaw ay magtiwala at umasa sa Diyos. Bakit? He created you and He loves you with an eternal love. Therefore, you are His greatest concern and the apple of His eye. Wow! Palakpakan mo!
niyo po, itiwala mo ang buhay mo sa Diyos at lahat ng kabalisan at alalahanin mo. Bakit sa Kanya? Yan po kung paano ka sumunod. Dahil hindi ka magkakamali. Walang magkakamali pag sumunod ka at magtiwala sa Diyos. Dahil ikaw ay nilikha niya, mahal ka niya, at ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At alam niyo po, you are His greatest concern. Church, we are God's greatest concern and the apple of His eyes. Wow! We are all the apple of His eyes. At sino ang greatest concern niya? Tayo na sumusunod sa kalooban at sa kapahayagan niya. Palakpakan mo ang Diyos dyan sa inuupuan mo at dyan sa kinabibilangan mo kung saan ka man naroon. Point number 2. Paano tayo to obey God? Point number 2. Wait on the Lord for an answer to your problem or situation. Lahat tayo may problema. Problematic tayo ngayon sa ating mga sitwasyon sa panahon na ito. Laging naghihintay natin kung anong susunod na kabanata na mangyari after 15 days. But I pray to God, church, you keep on waiting on the Lord for the answer or to your problem or situation. Because when you wait upon the Lord, He will be the one to act on your behalf. Just learn to wait. Matuto kang maghintay sa Diyos. Walang masasayang na oras pagka sa Diyos ka naghihintay. Praise the name of the Lord. Alam niya kung ano ang sitwasyon mo. Alam niya ang pangangailangan mo. Maghintay ka. Hindi ka niya bibiguin, pababayaan. Kasi kanina ang sabi niya, you are the greatest concern of God. You are the apple of His eyes. All of us are the greatest concern of God. All of us are the apple of His eyes. And therefore, wait on Him because the answer is on the way. Point number 3. Meditate on God's Word. Okay? Tayo kailangan sa panahon na ito, masigit na pinagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. God's Word. Okay, capital W. God's Word. Meditate on God's Word. When you saturate, I pray to God that all of us who are listening, all the members of the congregation, have time to saturate themselves, their mind with the Word of God. You gain God's viewpoint. When temptation comes, you will know right from wrong, and you can act accordingly. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, pag sinisiksik natin sa kaisipan at puso natin, we can overcome worry. Pwede natin mapagtagumpayan ang kabalisahan natin. Pangalawa, pag nag-meditate ka, ang God's Word, sinisiksik mo sa iyong isipan at puso ang salita ng Diyos, you can avoid sin. Pwede kang hindi, you can avoid sinning. And number 3, hindi lamang to avoid sin. You are ready to really go and preach the Word of God, to share the gospel. And you are always prepared when you meditate God's Word. You will be prepared for any opportunity na ibibigay ng Diyos sa iyo para magamit ka ang buhay mo. Pagka siniksik mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, kaisipan, at araw-araw, sigurado ko, hallelujah, kahit may tukso, may pagsubok na darating, alam mo kung ano ang gagawin mo, at alam mo kung paano kikilos aayon sa kalooban ng Diyos, at ikaw ay magwawali. Meditate on God's Word. Church, I pray, find time not only to read, meditate. Because in meditation, you can overcome your worries, you can avoid sin, you can be prepared to be used to share the gospel, and you can have the opportunity to really share the Word of God. Point number
Fourth, listen to the Holy Spirit. God continues to speak to His Word today. Alam niyo, ang Holy Spirit, ang Diyos, patuloy po na nagsasalita sa Kanyang mga anak, sa tao. Today, He keeps on speaking to all of us. Ang mahalaga lang, we learn to listen. Hindi tayo marunong makinig. Hallelujah. He speaks to us through His Word, the Holy Spirit, and through the words of a pastor or a trusted Christian friend. We become sensitive to the Spirit of God by seeking Him through His Word and by spending time with Him, praying and studying the principles of the Scripture. Church, learn to listen to the Holy Spirit. The Lord keeps on speaking to us through His words. Kaya nga yung unang meditation, nagsasalita. Merong gustong sabihin ng Diyos araw-araw sa atin as we do our devotion, our meditation. Meron lagi siyang instruction. He keeps on speaking to us, giving us instruction every day upang magawa natin yung tama at makapagbigay lugod po tayo sa Kanya. Ask the Holy Spirit to equip you, to teach you, to listen to the Word of God. And the last 3 points, be willing to wait or walk away when the way before you is unclear. Alam niyo po, many times hindi tayo makakatanggi, pero pagka alam mo na hindi tama yung iyong tinahihanatnan o on your way, unclear ang iyong decision, be willing to wait. Be willing to wait. Huwag kang magpupursige kung hindi sigurado yung iyong way to go. Or walk away when the way before you is unclear. That's the way to obey God. Pag sinabi ng Lord sa iyo, anak, hindi yan ang tama. Pero madalas, hindi, Lord, eto, tagal ko na naghintay. Pero ang sabi ng Lord, wait, anak. You're walking on the wrong way. I want you to wait because your way before you is unclear. I want to help you walk on the way to righteousness and the way to victory. Be willing to wait. Mga anak ng Diyos, beloved church, wait. Wait for the Lord. When the way is unclear, wait and walk away so that hindi ka mapahamak. Praise God. In your desire to please God above all others, obedience to God will require you to remain firm. Maging matatag ka habang naghihintay. Gano'n ang katagal. Talagang pag naghihintay ka, may katagalan. Bakit? It develops your patience. And the patience is one of the greatest value that we have in the Lord. Kaya po, pagka narunong ka magantay at you become firm in waiting, you develop faith. You develop your patience. And when you develop your patience, madedevelop mo rin po ang katatagan. At pag na-develop mo yan, meron kang pag-asa. Kaya ang mga naghihintay, laging may pag-asa. Praise God. Alam niyo, ang Panginoon, He will never contradict the Scripture. His will for your life always lines up perfectly with what the Bible says. Hindi nagkakamali ang Diyos. Laging inaakma niya ang sinasabi niya sa buhay ng bawat isa sa atin na marunong sumunod sa kalooban niya. Palakpakan mo, Diyos. Galing ng Panginoon. Inaayos niya ang buhay natin. Inaakma niya, tinutugma niya ayon sa Scripture, sa Kanyang salita. Ang last 2 points is be willing to endure conflict. Be willing to endure conflict. Lahat tayo dumarating
na may conflict sa buhay. Magtiis. Marunong po tayong magtiis. Alam niyo po, when Israel entered the promised land, at God's direction, eto po, pumasok sila, ang Israel, pumasok sila sa lupang pangako, sa direksyon ng Diyos. It had to face a strong opposition. Alam niyo po, pag ginawa natin ang direksyon ng Lord, merong kontrabida, may opposition palagian. Hello? Ikaw, naranasan mo yan. Pag sunod ka ng sunod sa Panginoon, maraming kumukontra sa iyo. Yung hindi marunong sumunod, kukontrabit ka niya. He will oppose to you because you are obedient to the instruction of God. Ito ang nangyari sa Israel. When they enter the promised land at God's direction, it has to face strong opposition. May opposition sila. God really empties our lives of trouble and conflict. Bakit hindi niya ine-empty ang trouble and conflict rarely in our lives? If He did, our dependence on Him would fail. Kasi pag tinanggal niya lahat ng yan, hindi na tayo magiging depende sa Kanya. Sobra na ang tiwala natin sa sarili. Masyado na tayong believe sa sarili. At wala na tayong dependence sa Diyos. Pag tinanggal na lahat ng opposition and conflict sa buhay natin, magyabang, pwede po tayong magyabang at matatanggal yung dependence natin sa Kanya. And He allows enough difficulty to keep us turned to Him. Alam niyo po ba yun? Salamat. Bakit kaya hindi tinatanggal ng Diyos ang hirap kong ito? Alam niyo po ba kung bakit hindi niya tinatanggal? He allows it. He allows enough difficulty. For what reason? To keep us turned to Him. Para tayo ay patuloy na nakadepende, nakakapit tuko at patuloy na magtiwala lamang tayo sa Kanya. Yun ang dahilan. Kaya po, mga minamahal ko, kung kayo ngayon ay nagtatanong, bakit hindi tinatanggal ng Diyos ang paghihirap ko ito, sakit at kawalan? Bakit hanggang ngayon nahihirapan ako? Ang sabi niya, hindi ko yan kompletong tinatanggal. I will allow enough difficulty. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Gusto niya na tayong lahat ay laging nakadepende, nagtitiwala ng lubos sa Kanya. He keep us turned to Him all the time. Kaya pasalamat po tayo dahil alam natin ang difficulties have a purpose when we obey God. And the last one, leave the consequences to God. Alam niyo po, pagka tayo makasunurin sa Diyos, dami rin kontrabida sa buhay natin. Amen po ba yun? Leave the consequences to God. Iwanan natin sa Kanya. Sumunod ka lang. Dahil hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Pag sinundan mo at sinundan mo siya, siya ay Diyos, hindi ka magkakamali. Dahil susubaybayan ka niya sa iyong pagsunod. Obedience may not be viewed as popular. Alam niyo, pagsunod, hindi popular yan. Napakarami pong hindi sumusunod. But it will always put you in a favorable position before God. O, makikita niyo po ang last one. Alam niyo po ba, obedience may not be viewed as popular. Hindi popular ito, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, pati nga ang pagsunod sa authorities ngayon. Marami pa rin sa atin ang hindi sumunod. But, eto po ang sabi ng Panginoon, it will always put you, ikaw, na masunurin sa Diyos. He will put you in a favorable position before God. Therefore, stay on the path of obedience. My beloved church, you are being put in a favorable position before God. Therefore, stay on the path of obedience and leave the rest to Him. Praise God. Is that not wonderful? Napakasarap talagang masunurin sa ating Diyos. I will just
Make it fast to review the points. How to obey God? Just trust God with your life and all that concerns you. Point number 2, wait on the Lord for the answer. He's going to answer you to your problem and situation. Point number 3, meditate on God's Word. Point number 4, listen to the Holy Spirit. And 5, be willing to wait and walk away when the way before you is unclear. And be willing to ensure conflict. Hallelujah. Leave the consequence to God. Because God is going to put you in a favorable position. He is going to put you in a favorable position. Hallelujah. Therefore, stay on the path of obedience and leave the rest. And now, as we conclude, eto po, pakinggan ninyo. God loves us. Do you believe that? You have to feel the love of God right now, church. By the love of church, those who are listening and watching with me, just feel the love of God. God loves us and is committed to us. He commands our obedience, and not because He is a strict taskmaster, but because He knows the devastating effect that obedience and sin will have in our lives. Wow! Just feel that love, and He is committed to all of us. Alam ng Diyos ang kahihinatnan natin pag hindi tayo sumunod. Church, may I request with the love of God, let us all be obedient now. God loves us and calling everyone that we will obey God. No matter what is your situation, trust and obey is the best solution to our problems today. Remember, obedience always brings blessing. God bless all of you. Kung gaano kayo kamahal ng Diyos, kaming mga kapastoran under corporate team, we love you all too. That's why nagsisikap kami na magbigay ng mga mensahe tuwing linggo at tuwing Huwebes para patuloy namin kayong masubaybayan at lumago tayong lahat sabay-sabay. Maraming salamat at umaasa po ako na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos sa Kanyang mensahe sa ating pagsunod. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, taus-puso po ako nagpapasalamat na kayo ang nagbigay sa amin ng mensahe at sa gabing ito. Kasihan mo po ito at lagi mong senyuhan ng banal na Espiritu Santo sa puso ng bawat isa sa amin na magiging ang bawat isa sa amin sa iglesia na pinagkatiwala mo sa amin. Umpisa po sa aming mga kapastoral, mga leaders and workers, and every one of us will now take this step to really obey your revelation, your will, and even the authorities in the mighty name of Jesus. I pray that as I am releasing the peace to all the people of the earth, to all those who are watching with us, peace beyond understanding, divine provision, and divine protection be upon all of us. And as we end up, Father, we claim your victory in the mighty name of Jesus. Bless your people, and I ask that you will protect every day of our lives. Be with us in the mighty name of Jesus. Let's all stand to receive the benediction as we conclude. Ang masaganang pag-ibig, walang hanggang pag-ibig ng Diyos, Diyos Ama, sumagana sa ating lahat.
ang saganang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan, pagsama, paggabay at patnubay ng Santong Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. At lahat ay magsabi na Amen. God bless everyone. See you next Thursday at 6 o'clock and see you on Sunday sa live coverage. I love you all, but God loves you most. God bless.